Walang ibang bansa sa mundo ang nagpapadala ng ganito karaming tao para magtrabaho sa ibang bansa, kundi ang Pilipinas. Mahigit 2 milyong manggagawa, karamihan sa kanila ay babae. Ito, kumbaga, ay isang mahalagang economic factor para sa bansa. Nagpapadala sila ng pera sa bahay para masiguro na magkakaroon ng mas magandang buhay ang kanilang mga anak. Pero alam mo, may madilim na bahagi rin ito. Sa 2 milyong overseas Filipino workers o OFWs, libo-libo ang nakakaranas ng pang-abuso at, honestly, daan-daan ang namamatay. Ganito ba talaga kasama? Sino ba ang mga OFW at bakit ang dami na ngayong libro tungkol sa kanilang buhay at pagdurusa? Ang mga migranteng manggagawang Pilipino ay matagal nang mayroon, simula pa noong early 20th century, nang ipadala sila sa US bilang mga laborers. Pero hindi hanggang decades later, sa ilalim ni President Ferdinand Marcos, opisyal na na-promote ang labor migration sa malaking scale. Ang ekonomiya ay, kumbaga, wasak noong 1970s na maraming tao ang walang trabaho. Naisip ng rehimeng Marcos, hayaan silang magtrabaho sa ibang lugar at ideally, magpadala ng pera sa bahay. Ito ang short-term solution sa problema, pero honestly, kaunti lang ang nagbago mga 50 years later. Mayroon pa nang ang hiwalay na Ministry for Migrant Workers na ang kahalagahan sa bansa ay pinagdiriwang. Pero ang downside ay sa pagkawala ng isa o parehong magulang, paunti ng paunti ang tradisyonal na pamilya. Malaki ang epekto nito. Christian Cordero, isang makata, bookseller, translator, at filmmaker mula sa Bicol region ng Pilipinas. Ang Naga City ay isang mid-sized city, 400 kilometro ang layo southeast ng Manila. Dito si Christian Sendon Convero ay nagpapatakbo ng cafe, bookshop at publishing house. Ang literary scene sa siyudad ay parang pangalawang pamilya para sa kanya. Ang una niyang pamilya ay may tatay, nanay at 2 kapatid, pero hindi naranasan ni Christian ang tradisyonal na buhay pamilya. Ang kanyang mga magulang ay overseas Filipino workers sa Middle East at United States, at siya ay pinalaki ng kanyang mga lolo't lola. Ngayon, malapit lang nakatira ang kanyang mga magulang at gustong-gusto niya ang kumain sa labas kasama sila. Umaabot ito sa village. Umaabot ito sa mas malaking grupo ng mga tao, kaya palagi kang kasama ng pamilya dito. At for better or for worse, alam mo ang pamilya ay nananatiling isang napakahalagang bahagi ng ating buhay. Nung bata pa si Christian, walang video calls sa smartphones o computers. Kapag tinatanong ako ng mga tao kung paano ako naging manunulat, palagi kong sinasabi na naging manunulat ako dahil kailangan kong sumulat ng mga liham sa aking mga magulang. Naging manunulat ako, hindi dahil gusto kong sumulat ng nobela o isang poetry book. Naging manunulat ako dahil ang pagsusulat lang ang paraan para makasama ko ang aking mga magulang, para harapin ko ang distansya at ang pagkawala, lahat ng sabay-sabay. Kaya, naging storyteller si Christian dahil sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Sa isang punto, nagpasya siyang isulat ang kanyang mga karanasan. Ito ay naging isang kwento na maraming Pilipino ang makaka-relate. Jose Dalisay, isang manunulat nobelista at retired professor of English and creative writing dito sa University of the Philippines. Si Jose Dalisay ay isa sa pinakamahalagang manunulat ng Pilipinas at isang taong may karakter. Bilang estudyante, ikinulong siya dahil sa kanyang pagtutol sa rehimeng Marcos. Pinayagan niya ang karanasang iyon na dumaloy sa kanyang, siguro, pinakamahalagang nobela, Killing Time in a Warm Place. Patuloy pa ring pinupunan ni Dalisay ang sitwasyon sa bansa sa kanyang mga artikulo at blog. Ang kapalaran ng mga OFW ang naging panimula para sa isang dark crime novel na isa ring, alam mo, pagsusuri sa mga maling patakaran. Parami ng parami ang mga edukadong Pilipino ang umaalis, hindi lang truck drivers o plumbers, kundi mga taong may advanced college degrees. Mayroon pa nga tayong mga medical doctors na umaalis para sa United States, hindi para magtrabaho bilang doctors kundi bilang nurses. At mayroon tayong mga teachers na pumupunta sa, well, second point, hindi para magturo, kundi para magtrabaho bilang basically expats.
Sapat na masama na maraming Pilipino ang kailangang magbenta ng kanilang sarili, at ang mga pamilya ay nagkakawatak-watak, ngunit ang buhay ng mga migranteng manggagawa ay delikado rin. Bawat 3 araw, may 2 kaming bangkay na dumarating, sapat na may name tag sa kanilang mga daliri, at tila walang sinuman ang nababahala dito. At yun mismo ang tungkol sa nobela ni Dalisay, Soledad's Sister. Isang kabaong ang dumating sa Manila International Airport na naglalaman ng bangkay ng isang babae na nagtrabaho bilang katulong sa Saudi Arabia. Isinalaysay ni Dalisay ang isang kwento ng modernong serfdom, pang-abuso, at maling pagtrato na, honestly, napakalapit sa totoong buhay. Isang kakilakilabot na halaga ang binabayaran para sa ating labor exports, na siyempre naiintindihan kung nagpapanatili sa ating ekonomiya. Ngunit sa parehong oras, ang human cost ay kakilakilabot, at napagtanto ko na ang diaspora na ito ang talagang malaking kwento ng Pilipino sa huling bahagi ng 20th century, isang bagay na lumikha ng isang napakalalim na pagbabago sa ating lipunan. Ang malaking kwento ng Pilipino ang pagtitiyaga, paglaban, at pagdiriernam. Jet Agasa, isang horror fiction writer mula sa Pilipinas na nagtrabaho sa ibang bansa sa Hong Kong at Dubai. Alam niya ang lahat ng kwento ng mga overseas Filipino workers ng kanilang pagdurusa at ng karahasan na naranasan nila. Bagaman hindi niya naranasan iyon mismo, kapag naririnig ko kung gaano karami ang nagdusa o nagdurusa, talagang nakaapekto ito sa akin. At nagsisimula akong mag-isip na iyon sana ako at nagsisimula akong mag-isip at iyon. Iyon ang oras na sa tingin ko, ang aking isip ay nagsisimulang pumunta sa mga lugar na ito, at ganoon lang ako. Ito ay buhay na patunay na ang ideya na lahat ng babaeng OFW ay yaya ay stereotype lang. Umalis siya 20 years ago para magtrabaho sa iba't ibang TV stations. Isang dream job. Para sa akin, mas tungkol ito sa pagpunta sa isa pang adventure. Talagang excited at curious ako kung saan ako dadalhin nito. Kaya para sa akin, iyon ang pangunahing dahilan, at pagkatapos ay obviously pangalawa, ay mas malaki ang kikitain ko para sa halos parehong uri ng trabaho dito. At oo, obviously mas matutulungan ko ang aking pamilya. Ngunit sa Hong Kong at Dubai, narinig ni Jet Agasa ang mga kwento ng mga babaeng nakatira sa likod ng saradong pinto tulad ng mga alipin na pinagkaitan ng kanilang mga karapatan at madalas na biktima ng sexual violence. Sinimulan niyang isulat ang mga kwentong ito at alam mo, nag-fantasize tungkol sa pagkuha ng hustisya para sa kanyang mga trahedyang bayani. Ang The Secret Lives of OFWs. Ang kanyang literary debut ay isang koleksyon ng mga horror stories na nagtatampok ng maraming ilustrasyon ng aswang, mga nilalang na parang vampira mula sa mitolohiyang Pilipino. Naghihiganti sila ng madugo para sa mga inabusong babae. Sa tingin ko, ito ang paraan ng pagproseso mo, ang mga emosyon na nararamdaman ko kapag naririnig ko ang isang masamang bagay na nangyayari sa ibang tao. At ganoon nabubuo ang mga kwentong ito dahil napakasama minsan na gusto kong baguhin ang salaysay sa isang bagay na mas may pag-asa o marahil isang bagay na may mas kapangyarihan, sa tingin ko, para mas gumaan ang pakiramdam ko tungkol dito, para mas maging hopeful tungkol dito. Ang mga horror figures ba ni Jet Agasa ang sumasagip? Ang fenomeno ng overseas Filipino workers ay hindi malamang na mawawala kaagad. Dahil ang sitwasyon ng ekonomiya sa Pilipinas ay mahirap pa rin, ngunit ang ibig sabihin nito para sa lipunan at pamilya ay dapat ng tugunan. Napakaraming kwento, ito yata ang ating bagong epiko. Tungkol ito sa kwento ng Pilipino ng pagtitiyaga at pagpupursige, ngunit sa parehong oras ay kwento rin ng pagkabigo sa ating bahagi na magbigay. Isang disenteng trabaho para sa mga taong ito dito sa bahay. Gayunpaman, maraming dahilan para ipagdiwang ang mga overseas Filipino workers ang kanilang kakayahan. Ang kanilang napakalaking kakayahan na mag-alaga, gusto kong alagaan ang iba para sa akin, ang siyang gumagawa sa kanila ng mga superhero.